India has taken a major step towards becoming an arms exporter. It is selling the BrahMos missile to the Philippines. This is a significant development for two reasons. One, the Philippines could be India's first client for this missile system. And two, Indian arms could protect the Philippines against Beijing in the South China Sea. Sa programa ng ating gobyerno na military modernization, talaga namang walang duda na unti-unti na tayong nagkakaroon ng mga advance at malalakas na mga armas at military vehicle. At ang kabilang sa binili ng ating pamahalaan para mas mapalakas pa ang ating puwersang militar ay ang BrahMos Supersonic Missile. Ang BrahMos ay isang medium-range stealth ramjet supersonic cruise missile na maring ilagay mula sa submarine, mga barko, aircraft at maging sa land base. At sinasabing ang missile din na ito ang pinakamabilis na supersonic cruise missile sa buong mundo. At sa kabila ng pagiging sobrang bilis ng missile na ito, ang tanong, ano naman kaya ang kaya nitong gawin at paano naman kaya ito makakatulong sa puwersang militar ng Pilipinas? Noong January 28, 2022, nagkaroon ng kontrata ang Pilipinas at ang BrahMos Aerospace na bibili ang ating gobyerno ng tatlong BrahMos Supersonic Missile sa halagang $374 million. Matagal nang nagkaroon ng interes ang Pilipinas sa BrahMos weapon system pero naudlot ito dahil ang perang budget ng bansa ay malaki ang nabawas dulot ng pandemya. Ginustong magkaroon ng Pilipinas ng BrahMos missile dahil nais nitong palakasin ang depensa ng mga maritime border tulad ng sa West Philippine Sea na kahit sinasabing Pilipinas ang tunay na nagmamay-ari nito, hindi pa rin kinikilala ng China at patuloy pa rin umanong nanghaharas sa ating mga kababayan at nagpapatrol gamit ang kanilang mga barkong pandigma. Maraming mga foreign nation ang labis na nagka-interes sa BrahMos Supersonic Missile pero ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa na nakabili nito at kasalukuyan itong ginagamit ng ating Philippine Navy para sa dagdag seguridad sa West Philippine Sea. At ngayon aalamin naman natin ang capability ng isang BrahMos Supersonic Missile. Noong February 12, 1998, nagkaroon ng kasunduan ng India at Russia para mag-establish ng BrahMos Aerospace. Nang layunin ay mag-design, mag-develop, mag-manufacture at mag-market ng BrahMos missile. Ang BrahMos missile ay dinisenyo, dinevelop at produce ng BrahMos Aerospace, isang joint venture ng Defense Research and Development Organization ng India at ng Federal State Unitary Enterprise Machinostroniya ng Russia. Sa nagaganap na joint venture, ang India ay mayroong share na 50.5% at ang kanilang initial financial contribution ay $126.25 million at ang Russia naman ay mayroong 49.5% na share at $123.75 million na initial financial contribution. Ang pangalang BrahMos ng missile na ito ay kinuha naman mula sa dalawang ilog na Brahmaputra at ng Mosba. Ang BrahMos missile ay unang nagkaroon ng pagsubok noong June 12, 2001 mula sa Integrated Test Range sa Chandipur at simula noon maraming beses pang matagumpay na naitest ang BrahMos missile mula sa iba't ibang posisyon gaya ng sa land base at sa mga warship. Ang isang BrahMos missile ay kinuha ang konsepto mula sa Russian-made na P-800 Onyx, isang supersonic anti-ship missile, pero ang guidance system naman ito ay dinevelop mismo ng BrahMos Aerospace. Maring gamitin ang missile na ito sa land base, warship at maging sa aerial platform. At sa katunayan, ang mga missile na ito ang tinataglay ngayon ng mga Sukhoi Su-30 MKI combat aircraft ng Indian Air Force. Ang ship at land-based BrahMos missile ay nakakapagdala ng isang warhead na umaabot ang bigat hanggang sa 200 kg. Samantala ang aerial variant naman ay nasa 300 kg na warhead ang kayang dalhin. Nagtataglay ng stealth technology ang isang BrahMos missile na sadyang dinisenyo para hindi ito agad ma-detect ng mga radar. Mayroon din itong navigation device na inertial navigation system na ginagamit para sa ship target at global positioning system naman o GPS kapag land target at mayroong capability na umatake kahit sa mababa dahil nagagawa nitong lumipad ng kahit sa 5 metrong altitude at maximum altitude naman na 15,000 meters.
Ang diameter ng BrahMos missile ay nasa 70 cm at ang wingspan naman nito ay nasa 1.7 meters. Samantala, mayroon itong Mach speed na Mach 3.5 at 450 km na maximum range. Mayroon itong two-stage propulsion system o yung nagtutulak para mapalipad ang BrahMos missile. Ito ay ang solid propellant rocket para sa initial acceleration at ang liquid fuel ramjet na responsible naman para sa tuloy-tuloy na sobrang bilis. Ang air-breathing ramjet propulsion ng BrahMos ay mas fuel efficient kaysa sa rocket propulsion na siya namang nagbibigay dito ng longer range kung ikukumpara sa pure rocket-powered na mga missile. At ang Mach 3.5 na bilis nito ay hindi kayang i-intercept ng kahit anong mga missile defense system na nag-i-exist. Ang high speed ng BrahMos missile ang nagbibigay dito ng maayos na target penetration characteristic o accuracy kumpara sa mga lighter subsonic cruise missile gaya ng Tomahawk missile na pangunahing ginagamit ng US Navy at Royal Navy. At bagamat isa talagang anti-ship missile ang BrahMos, pero ang BrahMos Block 3 ay maaari ding gamitin sa pag-engage ng mga land-based target at maliban dito maaari din itong i-launch kahit naka-vertical or inclined position. Mayroon ding identical configuration ang BrahMos supersonic missile para sa land, sea at subsea platforms. Sa ngayon, ng Philippine Navy ang mga nabili nating land-based BrahMos supersonic missile para sa pagpigil laban sa anumang pagtatangka na pahinain ang ating soberanya at mga karapatan sa soberanya, lalo na sa West Philippine Sea. At walang dudang napakalaking tulong nito para mas mapalakas pa ang ating pwersang militar. Ikaw kapatid, anong opinion mo sa topic na ito? Matitinag kaya ang China sa mga BrahMos supersonic missile ng Pilipinas o magbibingi-bingihan pa rin sila at patuloy pa rin sa pambubulabog sa ating nasasakupang karagatan? I-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba at kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!